Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Chamber of Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikatatlo sa buwan ng Hulyo taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Governor Bons Dolor nanawagan ng pagkakaisa sa ginanap na panunumpa niya sa bayan ng Mansalay. Testimonial program tampok sa huling sesyon ng 11 Sangguniang Panlalawigan. At Mayor Doyle Liachon at ilang pang opisyalis ng lungsod formal nang nanumpa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng National ICT Month, opisyal nang binuksan ang Level 2 na Tech4Ed Digital Transformation Center o Tech4Ed DTC sa Provincial DIC Compound sa Santa Isabel, Lungsod ng Calapan. Nakaraang Hunyo 20 na kung saan ito ay maituturong nakauna-unahan sa rehiyong Mimaropa. Ang banal na tubig namang ito ay magpalaala ng pag-isa ng kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng Biblia. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ni National ICT Month, opisyal na binuksan ang Level 2 ng Tech4Ed Digital Transformation Center o Tech4Ed DTC sa Provincial DICT Compound sa Santa Isabel, Lungsod ng Calapan, kung saan ito ay maituturing na kauna-unahan sa rehiyong Mimaropa. Pinangunahan ito ni DICT Regional Director Emilio Delfin ang ribbon cutting na naturang proyekto. Katuwang si Calapan City Mayor Malu Murillo. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni DICT Oriental Mindoro OIC Provincial Officer Engineer Marvin Behasa na umpisa pa lamang ito ng mga programang sumusuporta sa socio-ekonomikong pag-unlad ng mga komunidad sa lalawigan. Magsisilbing tech hub ang naturang gusali na kung saan maaaring isagawa ang pagsasanay ukol sa digital na kasanayan, pagtuturo ng paggamit ng digital tools at ang pag-access ng e-government services. Mayroon itong kapasidad na 25 katao. Ilan sa mga lubos na makikinabang sa proyektong ito ay ang mga nasa marginalized sector, kabilang ang mga out-of-school youth, persons with disabilities, senior citizens, OFWs, entrepreneurs, mga katutubo, magsasaka at mangingisda, persons deprived of liberty at maging ang mga guro at mag-aaral. Inaasahan naman sa pagsapit ng taong 2028 ay magkakaroon na ng Level 4 na DTC ang nasa 17 rehiyon sa buong bansa at Level 3 na DTC naman para sa 82 probinsya. Base sa nagawang presentasyon ni DICT Oriental Mindoro DTC Center Manager Kiano Oracion. Bahagi ng proyektong ito ang masiding layunin ng DICT na may inklusibo ang kasanayang digital sa lahat ng sektor ng lipunan para makasabay ang bawat komunidad sa mabilis sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Sa ibang balita, formal na isinagawa ang inaugurasyon at pagbabasbas ng bagong Calapan City Heritage Culture and Arts Building sa Barangay Ibaba East. Ang gusali ay itinayo sa mismo makasaysayang lokasyon ng dating pamahalaan lungsod ng Calapan. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Formal nang isinagawa ang inaugurasyon at pagbabasbas ng bagong Calapan City Heritage Culture and Arts Building sa Barangay Ibaba East. Ang gusali itinayo sa mismo makasaysayang lokasyon ng dating pamahalaan lungsod ng Calapan. Ipinagmamalaki ito ng pamahalaan lungsod bilang simbolo ng pagbibigay pugay sa mayamang kasaysayan at kultura ng Calapan. Isa rin itong konkretong tagumpay nila. Sa disenyo ng gusali, pinanatili ang arkitekturang katangian ng lumang pamahalaang bayan, kabilang ang paggamit ng orihinal na kahoy at iba pang bahagi ng lumang istruktura na nagtataglay ng matibay na ugnayan sa nakaraan. Ang muling paggamit ng mga orihinal na elemento ay nagbibigay saysay at lalim sa proyekto na ngayon nagsisilbing tahanan ng sining, kultura at mga kwento ng mga Calapeño. Ang proyekto na isakatuparan sa tulong at suporta ni Senator Joel Villanueva, nakatuwang sa advokasya para sa pagpapaunlad ng lokal na kultura at komunidad.
Ang disenyo ay gawa rin ni na Arkitekto Rowena Soto Hardin at Arkitekto Wilfredo Goco. Ang bagong Calapan City Heritage, Culture and Arts Building ay magsisilbing sentro ng sining at kasaysayan. Bukas ito para sa mga Calapeño, turista at mga susunod na henerasyon. Isa rin itong patunay na ang Calapan ay may matatag na ugat at patuloy na yumayabong. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isinagawa ang pinakahuling regular na sesyon ng 11th Sangguniang Panlalawigan na ginanap sa People's Hall ng Batasang Panlalawigan sa lungsod ng Calapan. Naging tampok sa naturang sesyon ang testimonial program kung saan pinagkalooban ng Resolution of Commendation at plaque ng pagkilala ang mga outgoing board members. Isinagawa ang pinakahuling regular session ng 11th Sangguniang Panlalawigan na ginanap sa People's Hall ng Batasang Panlalawigan. Naging tampok sa naturang sesyon ng testimonial program kung saan pinagkalooban ng Resolution of Commendation at plaque ng pagkilala ang mga outgoing board members na kinabibilangan ni na Board Member Jocelyn Niria, Board Member Carlito Camo, Board Member Judy Ann Servando at Board Member Edelberto Ilano Jr. Ipinagkaloob rin kay Vice Governor E.J. Falcon ang Resolution number 15-2025 na may titulong Resolution expressing the 11th Sangguniang Panlalawigan of Oriental Mindoro's utmost gratitude and profound commendation to the Honorable E.J. Falcon for his dedicated and exemplary service as Provincial Vice Governor and Presiding Officer of the 11th Sangguniang Panlalawigan of the Province of Oriental Mindoro. Sa mga bagong bubuo ng 12 Sangguniang Panlalawigan kay Vice Governor Jojo Perez, alam ko naman, hindi na siya, anong term doon, mamamahay o kumbaga, alam na niya ang pasikot-sikot dito dahil nanggaling naman siya dito. Yun lang, ang billing ko lang po, kasama rin po, siyempre, si Board Member Anthony Yap at ang interim ng PCL, si Ms. Raja Barber, at si Bukal Manny Buenaventura, si Bukal Ryan Arago na nandito kanina. Ang lagi lang po nating isipin sa paglilingkod ay laging interes ng ating mamamayan. Taas na po ako na umiikot sa Oriental Mindoro, nakakasalubong ang aking mga kababayan at proud na proud po ako dahil yun po yung nanindigan, nagmahal, nagtiwala at nagbigay ng suporta kay E.J. Falcon. Wala mang ganong yaman. Yun po yung yaman ko, ang pagmamahal ng ating mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa inyo sa 12 Sangguniang Panlalawigan at ang pamahalaang panlalawigan. Ang akin pong dalangin
ay maging maayos ang pagsasama, interes lagi po ng mamamayang Mindoreño ang ating laging iisipin, ang kapakanan ng bawat isa. Ito po, si E.J. Falcon, nagmamahal sa ating mga kababayan, mahal ang Oriental Mindoro. Maraming salamat po. Samantala, pinangunahan ni Governor Yumerlito Bonsolor kasama iba pang board member na magiging bahagi ng 12 SP ang pagkakaloob ng mga resolusyon at plake. Nakasama rin ng gobernador ang mga department heads ng Kapitolyo sa pagkakaloob naman ng mga personalized na token para sa mga ito. Sa simpleng seremonya, isinari ni Vice Governor Falcon ang Caval at Maze ng SP kay Vice Governor-elect Antonio Chocho S. Perez Jr. So ito po yung maze. Yun. Vijay, iabot. Yan, iabot nyo, Sarah. Yan. Sa paglilipat mo o pag-turnover ng gavel at ng maze na nagsisimbolo ng otoridad at puder, asahan ho sa akin, sa inyong lingkod, asahan ho ng lalawigan ng Oriental Mindoro ang isang sinserong paglilingkod na may puso at pagmamalasakit sa ating pong mga kababayan. And of course, ang magandang pamamahala sa sangguniang panlalawigan at sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Asahan niyo ho na ako ho ay magseserbisyo ng walang hadlang kung saan ka man partido na nabibilang, maging dun ka man o dito ka man. Asahan niyo ho ang aking serbisyo bilang presiding officer at Vice Governor ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon kay Governor Bonsolor, naway umayon ang ika-12 sangguniang panlalawigan at ang susunod na 3 taon. Mananatili ang iisa ang hangarin nila para sa bawat isang Mindoreño at sa nag-iisang Oriental Mindoro. At sa pagpapaalam natin sa isa't isa sa 11 sanggunian, baunin niyo ang iisang salitang sinabi ko. Salamat. Sa mga matitira naman sa 12 na sanggunian, I have one prayer. I have one prayer. You know my heart. Wala na ako ibang nais dito, last termer na ako. Sa mga matitirang Bukalbong, Bukal Pau, Bukal Aliling, Bukal Roland, Bukal Jong, Bukal Faye, Bukal RJ, Bukal RL, Bukal Ahop, si Bukal Jam. Isa lang ang ibibilin ko sa inyo. Let's continue supporting the direction that we are taking now. I am not asking you to join me in politics. What I am asking you is to listen to me, understand what I say, and find time. Ika-27 ng Hunyo, opisyal nang nanumpa sa tungkulin bilang gobernador sa kanyang ikatlong termino. Si Governor Bonsolor sa harap ni Panaytayan Mansari Barangay Captain Agbong Ihoy na nagsilbing officiating officer ng naturang panunumpa.
Ika-27 ng Hunyo, opisyal nang nanumpa sa tungkulin bilang gobernador sa kanyang ikatlong termino si Governor Bons Dolor sa harap ni Panaytayan Mansale Barangay Captain Agbong Ihoy na nagsilbing officiating officer sa naturang panunumpa. Sinaksihan ang naturang gawain ng iba't ibang opisyal mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan kabilang ang iba't ibang grupo, organisasyon at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Kasama rin ng gobernador na nanumpa ang kanyang pamilya at mga board members ng una at ikalawang distrito mula sa GSM Party. Laman ng talumpati ng gobernador ang pasasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa kanyang liderato. Inisa-isa rin niya ang mga malalaking proyekto sa ilalim ng 2 termino niyang lumipas at inihain ng mga plano at proyektong nakatakda niyang isagawa sa looban naman ng 3 taon. Sa mensahe pa rin ni Governor Bon, sinabi niya na handa siyang makipagkasundo sa mga bumabatiko sa kanya at mga kritiko. Nanawagan siya ng pagkakaisa at pagkakasundo para sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa harap ninyong lahat, ibinubukas ko po ang aking puso, palad at tanggapan ng pakikipagkaisa, pakikipagtulungan at suporta sa ating 2 kinatawan kay Congressman Arnan Panaligan at kay Congressman Alfonso Umalid Jr. ng 2nd District. Kung ano man ang mga panukalang batas nyo, susuportahan ng pamahalaang panlalawigan. Katunayan, sumulat na ako para suportahan ang pagdideklara ng Oriental Mindoro at ng Occidental Mindoro bilang exclusive no mining zone. Nakikiusap din po ako, magkakaiba tayo ng partido. Pero last term na ho ako. Wala na akong patutunayang iba. Ang gusto ko na lang, matulungan natin yung mga mamamayang Mindoreño. Ngayong oras na ito, ino-open ko ang aking sarili. Vice Governor Jojo Perez at sa lahat ng bukal, tanggapin niyo ang aking kamay ng pakikipagkaisa, pakikipagkasundo at kamay ng pagmamahal bilang ama ng Oriental Mindoro. Magtulong-tulong tayo para sa mamamayan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa lahat ng mga punong bayan, mula sa ating punong lungsod, kay Mayor-elect at ngayon ay Mayor Doisy Lietson, at sa lahat ng mga punong bayan mula Puerto Galera to Bulalakaw. Lahat ng Vice Mayors mula Puerto Galera to Bulalakaw. Lahat ng konsihal mula Puerto Galera hanggang Bulalakaw. Sa lahat ng kapitan, SK, IPMR, sa lahat ng ahensya, sa lahat ng leader, at sa lahat ng mamamayan. Pero kung paiiralin natin ay pagkakaisa, pondo nyo, pondo namin, pagsamahin natin para sa Oriental Mindoro, sumunod tayo sa isang development plan, siguradong makikinabang ang Oriental Mindoro. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Ika-30 ng Hunyo, formal nang nanumpa sa katungkulan bilang nagbabalik na City Mayor si Atty. Paulino Salvador Doyle Leachon kasama ang ilang pang opisyalis ng lungsod ng Calapan. Sinimula ng programa sa City Hall, saksi ang mga kawani ng pamahalaang lungsod at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nagtapos sa Calapan City Convention Center para sa kanyang inaugural address. Ika-30 ng Hunyo, formal nang nanumpa sa katungkulan bilang nagbabalik na City Mayor si Atty. Paulino Salvador Doyle Leachon kasama ilang pang opisyalis ng lungsod ng Calapan. Sinimula ng programa sa City Hall, saksi ang mga kawani ng pamahalang lungsod at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasama ni City Mayor Doyle Leachon ang kanyang pamilya. Nanumpa ang City Mayor kay Kinobatan Barangay Captain Pedro Ilagan Jr. Sa nakaraang halalan na ang nabanggit na barangay ang nagbigay ng malaking kalamangan kay Mayor Doyle Leachon. Ako si Paulino Salvador Doyle C. Leachon. Nanahalal sa katungkulan bilang punong lungsod ng Calapan, lalawigan ng Silangang Mindoro, na taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng mahusay at buong katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang at kusa akong babalikatin ang pananagutang ito nang walang pasubali o anumang hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Formal ring nanumpa sa kanilang tungkulin si re-elected Vice Mayor Bim Ignacio na sinaksihan rin ng kanyang pamilya. Kasunod nito ang panunumpa naman ng mga konsehalis ng lungsod at uupong mga miyembro ng 10th Sangguniang Panlunsod. Pangalan? Ako, si Romel Rodolfo A. Ignacio. Nanahalal sa katungkulang bilang pangalawang punong lungsod ng Calapan, lalawigan ng Silangan Mindoro, ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko ng mahusay at buong katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at kusa akong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations po. Ang pangalan? Ako si Federico Iguayde Jr. Nahalal sa katungkulan bilang? Ay taimtim nanunumpa, natutuparin ko ng mahusay at buong katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations po. Matapos ng panunumpa sa City Hall, isang motorcade ang isinagawa patungong Calapan City Convention Center para sa inaugural address. Dito na inilahad ni Mayor Doy ang kanyang mga programa at proyektong ipatutupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kabilang na dito ang MBS Card, pabahay, scholarship program, turismo, mga proyektong pang-infrastruktura, pagpapalakas sa agrikultura at iba pa. This return is not about Doyle Leachon. It is about those people who still until now, through the passage of years,
under different circumstances, still believe that there is still room for governance or good governance in the city of Calapan. Pamahalaang walang hinagpis, pamahalaang walang sumbat, pamahalaang magdadala ng tunay na buhay ng pag-asa, na may pamahalaang aksyon agad at magbibigay ng resulta. The victory is not about me, it's about your combined efforts to make this happen. It's not really about Doy Liachon, but it is about what we have accomplished and what we have performed during the time that I was your city mayor and your congressman. Sa inyong lahat na narito, I'm really excited to work with the help of the Lord above, city department heads and officials, barangay officials, and significantly to the members of the 10 Sangguniang Panglusod. I'm really counting on you, of course, with the headship of the ever amiable and ever able and competent Vice Mayor Bim Ignacio. Let me assure everyone in the city, DOY is returning based on grounded and achievable programs and dreams. Let us work together, not only lip service. At the end of the day, in the years ahead, change and results will come. And we will be saying that we are really very proud that we never made a mistake in coming together as one to make all these things possible. Nagbigay rin ng kanyang mensahe si Vice Mayor Bim Ignacio at nagpahayag ng kanyang pagsuporta sa mga programa at proyekto ni Mayor Doy Liachon. Ganun rin si 1st District Congressman Arnan C. Panaligan at ang nagbabalik rin na si Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez. Ladies and gentlemen, your 10th Sangguniang Panlunsod. Okay, so as your Vice Mayor and Presiding Officer, our primary agenda is clear: to give our unwavering support to the programs and priorities of our Mayor. Let me repeat, to give our unwavering support to the programs and priorities of our Mayor. Because I believe that true progress comes from unity, cooperation, and shared vision. And our leaders work as one, Calapan wins. So let's work hand in hand with our Mayor to deliver the programs we promised and push for initiatives that will uplift lives, improve services, and bring lasting development to our beloved city. A new beginning, a new dawn for the city of Calapan, a new hope, a new direction. At pagtulungan natin ito. Pagkalipas ng 3 taon, meron tayong bagong leader, bagong pinuno na iwawasto ang dapat iwasto, itutuwid ang dapat ituwid. Pagtulungan natin ito sapagkat mahal natin ang ating lungsod. Samantala, ang NORMED o Northern Oriental Mindoro Eagles District ay ang bagong tatag na kalipunan ng mga miyembro ng Fraternal Order of Eagles sa hilagang bahagi ng Oriental Mindoro na ngayon ay pinamumunuan ni District Governor Eagle Jesse Zamora. At narito po ang kanilang naging unang proyekto na napagkaisahan ng grupo na magsagawa ng isang community service bilang bahagi ng advokasya ng mga Agila na tumugon sa layunin ng pangangalaga sa kalikasan. Ang NORMED o Northern Oriental Mindoro Eagles District ay ang bagong tatag na kalipunan ng mga miyembro ng Fraternal Order of Eagles sa hilagang parte ng Oriental Mindoro na ngayon ay pinamumunuan ni District Governor Eagle Jesse Zamora. June 29, 2025, napagkaisa ng grupo ang pagsasagawa ng isang community service bilang bahagi ng advokasya ng mga Agila na tumutugon sa layunin ng pangangalaga sa kalikasan.
Isang tree planting activity ang kanilang isinakatuparan sa mahal na pangalan Mangrove Conservation Site na dinaluhan ng mga miyembro mula sa Calapan City Eagles Club, Calapan City Lady Eagles Club, Victoria Eagles Club, Victoria Lady Eagles Club, Victoria Junior Eagles Club, Socorro Eagles Club at ang Socorro Lady Eagles Club. Nasa mahigit 100 mangrove trees ang sabayang itinanim ng grupo sa naturang mangrove conservation area na inaasahang mag-aambag sa inaasahang proteksyon ng komunidad sa mga sakuna tulad ng malalakas na bagyo. Bukod pa dito, ang pangkabuhayang ibinibigay ng mangrove forest sa mga hanay ng mga mangingisda. Ayon kay NORMED District Vice Governor Eagle Eduardo Punsan Lim, bagamat paulit-ulit ang pagsasagawa nila ng ganitong uri ng aktibidad, ay hindi nila napapagod ang grupo at lalong hindi nagsasawa ang mga agila ng Mindoro na gawin ito dahil patuloy niya nag-aalab sa puso ng bawat isang kasapi ng Eagles Club ang pagmamahal sa Diyos at sa bayan. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Bindoreño. Ako po muli si Jake Wiray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.